Naniniwala talaga ako noon na ang mga paliparan sa Asya ay maaaring maging sanhi ng aming kamatayan at sa gabing iyon, halos patunayan ko ang aking mga salita gamit ang aking buhay. Nagkaproblema sa hydraulic system ang aming eroplano sa gitna ng isang malakas na bagyo, parang binibiyak ang kalangitan sa tindi ng ulan. Ang tunog ng alarma ay tumagos sa puso ng mga pasahero na mahigpit na nagkapit kamay. Umiiyak ang mga bata. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo na may pilit ng ngiti, ngunit sa loob ko ay puno ng takot. Hindi takot sa taas, kundi takot na baka hindi kayanin ng lugar na aming lalapagan ang sitwasyon. Nang i-anunsyo ng kapitan na lumihis kami ng ruta patungong Ninoy Aquino International Airport, nanigas ako sa aking kinatatayuan dahil sa mga dating pagkiling na ginamit ko upang husgahan ang isang buong bansa. Ngunit makalipas ang ilang oras, nasaksihan ko ang isang bagay na ganap na sumira sa aking kayabangan. Ang tunay na kaligtasan ay hindi swerte, hindi kabayanihan, kundi isang sistema na sinanay upang iligtas ang buhay ng lahat ng pantay-pantay. Pagkatapos marinig ang salitang Ninoy Aquino International Airport mula sa speaker ng cabin, nanatili akong nakatayo na parang isang propesyonal, ngunit sa loob ko may unti-unting bumibigay. Ang pangalan ko ay Elżbieta, isang punong tripulante sa isang European airline. Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho sa himpapawid, hindi na mabilang ang mga turbulensyang naranasan at napakaraming paliparan na sa buong mundo ang aking nakita kaya't inakala kong kaya ko nang kilalanin kung sino ang handa at sino ang hindi. At iyon ang pinakasimpleng pagkakamali ko. Ginamit ko ang karanasan bilang kapalit ng katotohanan. Lumaki ako sa isang lungsod kung saan lahat ay sinusukat sa iisang pamantayan. Oras, katahimikan, kaayusan, at ang pariralang European standard na paulit-ulit na binabanggit na tila ito ang huling sagot sa lahat ng bagay. Sa mga unang taon ko bilang tripulante, minsan akong dumaan sa Maynila para lamang mag-transit. Bata pa ako noon, may dalang mabigat na bag, mainitin ang ulo, at nagmamadaling lumipat ng eroplano. Ang naaalala ko lang ay ang dami ng tao, ang hangin na mainit at malagkit sa paghinga, ang mga anunsyo sa iba't ibang wika, at ang mga ngiti ng mga empleyado, ngunit ang interpretasyon ko sa kanilang mga ngiti ay para pagtakpan ang kaguluhan. Tiningnan ko ang lahat sa pananaw ng isang taong pagod at nagmamadali at hinusgahan ko ang buong bansa sa loob lamang ng ilang oras. Ang ganitong alaala ay hindi katotohanan, ngunit napakagaling nitong magpanggap bilang kaalaman. Pagkatapos noon, tuwing may biyahe ako sa Asya, nagsasalita ako na parang sigurado na maganda doon, ngunit hindi tiyak pagdating sa mga emergency system. Hindi ko ito sinabi dahil sa galit, kundi dahil sa nakasanayan, isang nakasanayan na pinakapanganib dahil ginagawa nitong magalang ang mga salita habang may itinatagong patalim. Sa crew lounge, madalas naming pag-usapan ang mga mapagkakatiwalaang paliparan. Paulit-ulit na nababanggit ang mga pangalan, London, Frankfurt, Amsterdam, Zurich, na para bang listahan ng mga lungsod na dapat sandalan ng mundo. Kapag may bumanggit sa Asya, may maririnig na mahinang tawanan na kesyo maraming tao kaya mabagal o nakakabahala kapag may emergency. Hindi lahat ay direktang nagsasabi, ngunit ang tahimik na pagtango ng lahat sa silid ay ginagawang normal ang kaisipang iyon. Naging bahagi rin ako ng pagtangong iyon. Hinayaan kong maging hangin ito na aming hinihinga, nang hindi kailanman nagtatanong kung nakakalason ba ang aming nilalanghap. Habang lalo kaming naniniwala, lalo kaming naghahanap ng ebidensya para suportahan ang aming paniniwala. Kapag na-delay ang eroplano sa isang lungsod, sasabihin kong, "Kita nyo na?" Kapag nakakakita ako ng mga taong naglalakad ng mabilis o maingay, iisipin kong wala silang sistema, kahit na maaaring iyon lang ang kanilang paraan ng pamumuhay. Hindi ko kailanman kinuwestiyon ang sarili ko, kung sinusukat ko ba ang mundo gamit ang iisang panukat at tinatawag ang iba na wala sa pamantayan. Naaalala ko na nabasa ko ang isang dokumento sa pagsasanay mula sa kumpanya na nagmumungkahi na sa mga emergency situation, dapat isaalang-alang ang mga paliparan na may mataas na kakayahan at ang mga halimbawang ibinigay ay karamihan mula sa Europa at Australia. Hindi ko inisip na luma na ang dokumentong iyon. Inakala ko na iyon ang katotohanan. Nanindigan ako sa kumpiyansang nakalimbag sa papel, nang hindi namamalayan na ang papel ay tumatanda rin at ang katotohanan ay maaaring magbago. Ang biyahe noong gabing iyon ay nagsimula tulad ng iba. Umalis kami sa Europa patungong Singapore. Puno ang eroplano, maririnig ang tunog ng mga maleta sa pasilyo,
at ang mahinang tawanan ng mga taong nagsisimula pa lang ng kanilang biyahe. Sinuri ko ang mga kagamitan ayon sa checklist, mga tangke ng oxygen, first aid kits, lahat ay nasa tamang lugar. Ang paulit-ulit na paggawa nito ay nagbibigay sa amin ng pakiramdam ng kontrol, at ang pakiramdam na ito ng kontrol ang pinakamagaling maglinlang. Si Mina, isang bagong tripulante, ay tumingin sa akin na may mga matang naniniwala pa sa isang magandang mundo. Nagtanong siya tungkol sa Maynila na may tunay na pagkamausisa, hindi para manghusga. Halos sagutin ko siya tulad ng dati. Maganda ang serbisyo, pero pagkatapos ay huminto ako sandali. Naalala ko ang ngiti ng empleyado noon, ang ngiti na ginamit kong akusasyon, kahit na marahil ngumiti lang siya para gumaan ang pakiramdam ng isang pagod na tulad ko. Hindi ko sinabi ang iniisip ko. Hindi pa ako handang aminin na marahil ako ang nagkamali sa pagbasa sa mundo. Dumaan si Oliver, ang co-pilot. Maikli siyang nagsalita, tipikal sa isang taong laging humaharap sa panganib. Hindi maganda ang panahon ngayong gabi, aniya. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang mga itim na ulap na parang mga pader sa malayo na dahan-dahang papalapit. Nakaranas na ako ng mga bagyo, ngunit ang bagyong ito ay may kakaibang bigat na parang may aral na gustong ituro ang mundo sa isang taong sobrang kumpiyansa. Bumalik ako para suriin muli ang mga pasahero. Isang matandang babae ang mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Isang teenager ang nakasuot ng earphones, sarado ang kanyang mundo. Isang binata ang nakatulog habang nagbabasa. Ang mga larawang ito ay nagpaalala sa akin na ang kaligtasan ay hindi isang salita sa manual, kundi ang tunay na buhay ng mga taong nagtitiwala sa amin. At kapag ang tunay na buhay ay nasa aming mga kamay, ang paghusga sa iba gamit ang pagkiling, kahit na ito ay sinabi sa magalang na paraan, ay napakakahiya. Nagsimula akong makaramdam ng maliliit na lamat sa aking kumpiyansa. Isang lamat na hindi sapat na malaki upang baguhin ako kaagad, ngunit sapat na malaki upang patahimikin ang aking puso at mas makinig. Hindi ko alam na hindi magtatagal. Tutunog talaga ang alarma. At ang salitang Ninoy Aquino ay hindi na lamang magiging isang pangalan ng paliparan sa mapa, kundi isang lugar na magpapaharap sa akin sa salamin at magtatanong sa sarili ko sa unang pagkakataon. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan ko? Ang katotohanan o ang sarili kong kayabangan? Naglakad ako pabalik sa makipot na pasilyo sa pagitan ng mga upuan. Ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga tray ng pagkain ay parang pamilyar na ritmo sa aking trabaho. Lahat ay mukhang normal. Halos manlinlang na ang madilim na ulap sa labas ay isang eksena lamang sa isang gabi. Nginitian ko ang mga pasahero. Tumugon sa mga humihingi ng karagdagang tubig, sinabi sa isang batang lalaki na gustong lumipat ng upuan na, "Sige, titingnan ni ate mamaya," at tumango kay Mina bilang senyales na maayos ang takbo ng gabi. Ngunit sa mundo ng pagtatrabaho sa himpapawid, ang hindi pangkaraniwan ay madalas na nagsisimula sa maliliit na bagay na hindi napapansin ng karamihan. Isang katahimikan sa makina na wala sa tiempo, isang panginginig sa istruktura na parang may kumakalabit mula sa ilalim, o ang tinginan ng mga tripulante na nagkakaintindihan ng hindi nagsasalita. Nagsimula ito sa isang bahagyang panginginig, hindi ang uri ng turbulansya na magpapasigaw sa mga pasahero, kundi isang pakiramdam na hindi regular ang paghinga ng eroplano. Tumingala ako sa ilaw sa itaas. Nakita ang isang baso ng tubig sa cart na nanginginig sa paraang nakita ko na bago ang isang malaking bagyo. Ayoko pang magsalita dahil malaki ang bigat ng salita ng isang punong tripulante. Kung magdudulot kami ng gulat sa buong eroplano, nang wala sa oras, nagdaragdag kami ng panganib ng hindi kinakailangan. Nagpadala lang ako ng tingin kay Mina. Itinigil niya ang pag-aayos ng mga tray ng pagkain at tumingin pabalik. Itinaas ko ng bahagya ang aking daliri bilang senyales na magdahan-dahan at makinig. Tumango siya, tulad ng isang batang mabilis matuto na ang pagiging kalmado ay bahagi ng pagprotekta sa iba. Hindi nagtagal, tumunog ang call bell mula sa panel sa harap maikli, malinaw, at hindi ang karaniwang senyales para humingi ng kape mula sa sabungan. Agad kong nalaman mula sa tiempo na may nangyari. Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa pinto ng sabungan. Maraming ideya ang tumakbo sa isip ko na parang kidlat, ngunit pinilit kong panatilihin ang pantay na mga hakbang at tuwid na likod dahil ito lamang ang kaya kong kontrolin. Nang bumukas ang pinto, ang ilaw mula sa mga screen sa sabungan ay malamig at maliwanag na parang nasa operating room.
Tumingin sa akin si Oliver na may seryosong ekspresyon. Hindi siya gaanong nagsalita, ngunit ang unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay nagpabigat sa aking tiyan. May problema tayo sa pressure control system na may kaugnayan sa hydraulics, Elżbieta. Ang salitang hydraulics ay hindi isang salitang karaniwang naiintindihan, ngunit para sa mga nagtatrabaho sa eroplano, ito ang mga ugat ng kontrol. May kaugnayan ito sa pagkontrol sa mga ibabaw ng paglipad, mga gulong at ilang mahahalagang sistema. Hindi ko tinanong kung mapanganib ba dahil walang silbi ang tanong na iyon. Ang kailangan kong malaman ay kung ano ang susunod naming gagawin. Ang kapitan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na karaniwang kalmado at matipid magsalita, ay nagsalita ng malinaw na parang hiniwa ng kutsilyo. Hindi tayo sasabak sa bagyo. Lilipat tayo ng ruta at lalapag sa Maynila, sa Naiya. Ang pangalang Naiya ay bumalik muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa speaker, kundi mula sa bibig ng taong may hawak ng buhay ng lahat sa eroplano. Parang may matigas na bagay na dumadagan sa aking dibdib. Gusto kong itanong ng walang pag-iisip kung maaari ba kaming pumunta sa ibang lugar, ngunit pinilit ako ng aking profesionalismo na itanong ang tamang tanong. Ano po ang kailangan kong ihanda, Kapitan? Sumagot kaagad ang kapitan. Ihanda ang cabin para sa isang emergency landing. Mag-anunsyo ng malinaw, suriin ang bawat seatbelt at ihanda ang mga tripulante sa kani-kanilang posisyon. Tumango ako at isinara ang pinto ng sabungan. Ang katahimikan sa labas ay tila lalong bumigat, kahit na karamihan sa mga pasahero ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Bumalik ako sa aking pwesto at kinuha ang mikropono. Ngunit bago ako mag-anunsyo, tiningnan ko ang aking mga kamay. Malamig ito at pinagpapawisan, kahit na ilang beses ko nang naranasan ang ganitong sitwasyon. Ngayon ko lang naintindihan na ang takot ay hindi nawawala sa karanasan. Nagbabago lang ito ng anyo. Natatakot, hindi dahil sa hindi alam, kundi dahil alam na maaaring magkamali ang lahat. Nagsimula akong mag-anunsyo sa pinakakalmadong boses na kaya ko. Sinabi ko sa mga pasahero na nakatagpo kami ng isang teknikal na problema at lalapag kami sa Maynila para sa kanilang kaligtasan. Nakita ko ang maraming pares ng mata na agad na tumingala. Ang ilan ay may pagdududa, ang ilan ay nagsimulang humawak ng mahigpit sa kanilang mga telepono. Ang mga bata ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga ina na may nanginginig na boses. Ang ilang matatanda ay sinubukang magkunwaring walang pakialam, ngunit ang katahimikan sa kanilang mga upuan ay nagbunyag ng katotohanan. Walang sino man ang maaaring maging kalmado kapag ang salitang kaligtasan ay nabanggit. Kami ni Mina ay nagsimulang suriin ang mga seatbelt ng sistematiko na parang mga robot na sinanay. Ngunit ang puso ko ay hindi isang robot. Narinig ko ang sarili kong nagpapakalma sa iba, kahit na ako mismo ay gustong may magpakalma sa akin. Isang lalaki ang nagtanong sa akin sa isang magalang na tono, "Malubha po ba?" Sumagot ako ng isang katotohanan na hindi nakakasakit. Sa ngayon po, lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Lalapag po tayo para sa pinakamataas na kaligtasan. Hindi ako nagsinungaling at hindi rin nag-eksaherasyon. Iyon ang sining ng trabahong ito, sabihin ang katotohanan nang hindi inihahagis ang mga tao sa bangin ng pagkasindak. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsimulang maging itim na itim. Ang makakapal na ulap ay parang mga bato. Ang ulan ay nagsimulang tumama sa bintana ng paulit-ulit. Hindi na ito tunog ng ulan, parang malakas na kumakatok ang mundo sa pinto upang ipaalala na wala kaming kapangyarihan sa kalikasan. Nakita ko ang isang malayong kidlat na kumislap at sa sandaling iyon, malinaw kong naunawaan na ang dati kong kumpiyansa, ang kumpiyansang binuo mula sa pagraranggo ng mga paliparan sa aking isipan, ay napakaliit kumpara sa kung ano ang tunay na nangyayari. Inutusan ko ang mga tripulante na pumunta sa kanilang mga posisyon, ihanda ang brace position at bawasan ang ingay. Gamitin ang mga mata upang kontrolin ang sitwasyon sa halip na mga salita dahil ang tanging ingay na dapat marinig ngayon ay ang mga kinakailangang utos. Nakita ko si Mina na lumunok. Sinubukan niyang ngumiti sa isang pasahero, ngunit nabasa ko na natatakot siya. Hinawakan ko ng bahagya ang likod ng kanyang kamay bilang senyales na sundin ang mga pamamaraan, magkasama tayo rito. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Ang pakiramdam ng presyon sa mga tainga ay nagpalunok sa marami. Hindi pa kailangan ng mga oxygen mask, ngunit ang kapaligiran ay parang lahat ay nagbibilang pababa ng hindi alam. Umupo ako sa upuan ng tripulante.
sumilip sa pagitan ng mga upuan at nakita ang nanginginig na mga kamay ng ilang pasahero, ang mga labi na bumubulong ng mga panalangin ng walang tunog. Hindi ko alam kung anong wika ang kanilang panalangin, ngunit alam ko na ang pag-asa ng tao ay magkakamukha sa lahat ng bansa. At sa mga huling minuto, bago lumapag, ang kaisipang pilit kong iniiwasan ay malinaw na lumitaw. Hindi ang salitang bagyo, hindi ang salitang hydraulics, kundi ang isang tanong na tumutusok sa puso. Kung ang lupang aming lalapagan ay mas handa kaysa sa aking pinaniniwalaan o hindi handa tulad ng aking hinusgahan, aling katotohanan ang tatanggapin ko? Hindi ko pa alam ang sagot, ngunit alam ko na hindi magtatagal. Ang naiya mismo ang magbibigay ng sagot para sa lahat ng pagkiling na mahigpit kong pinanghawakan. At ang sagot na iyon ay maaaring magpahiya sa akin ng higit pa sa takot sa kamatayan. Ang pagdampi ng mga gulong ng eroplano sa runway ay parang isang pagtama na pansamantalang nagpatigil sa lahat ng aking iniisip. Isang malakas na tunog ang dumaan sa istruktura na sinundan ng isang puwersa na nagpabaon sa akin sa upuan. Nakayuko ako sa posisyong daan-daang beses ko ng sinanay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pagsasanay. Ang amoy ng goma na kumikiskis sa lupa at ang amoy ng basang ulan ay naghalo sa isang kakaibang paraan na parabang sinasabi ng mundo, nagbalik ka na sa katotohanan. Nang huminto ang eroplano, isang segundo ng katahimikan ang namayani sa cabin bago pumalakpak ang mga tao na parang sabay-sabay na nagpakawala ng hininga. Nginitian ko ang mga pasahero bilang bahagi ng aking tungkulin. Nag-thumbs up sa batang umiiyak kanina, ngunit sa loob ko, hindi ako nangahas na mag-relax. Alam ko na ang matagumpay na paglapag ay kalahati lamang ng laban. Ang isa pang kalahati ay ang pagtiyak na makakalipad kaming muli ng ligtas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos ng walang awa, ngunit sa ilalim ng mga ilaw sa runway, may nakita akong nagpatigil sa akin. Mga truck ng bumbero na nakahanay, mga ambulansya sa tabi nito, at maraming mga sasakyang pang-maintenance at kagamitan na nasa posisyon na parang pinaghandaan. Hindi sila nagkakagulo tulad sa mga pelikula, kundi nasa tamang lugar, na para bang alam ng lahat ang kanilang papel. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi papuri. Ito ay ang lumang boses sa aking isipan na bumubulong. Nang malupit, baka nagpapakitang gilas lang sila. Kinamuhian ko ang aking sarili sa pag-iisip pa rin nito, ngunit ang pagkiling ay hindi madaling mamatay. Lalaban ito hanggang sa huling sandali upang hindi natin kailangang aminin na tayo ay nagkamali. Bumukas ang pinto ng eroplano, pumasok ang hangin at ulan na parang ibinuhos ang buong gabi sa pasilyo, at 3 lalaki at 1 babae ang pumanhik. Nakasuot sila ng mga high visibility vest, may mga helmet, at dala ang mga tool bag na mukhang mabigat ngunit buhat ng may matatag na tindig. Ang nangunguna ay huminto sa aming harapan, yumuko ng bahagya bilang paggalang, at nagsalita sa malinaw na Ingles. Magandang gabi po. Ako po si Jose Reyes, pinuno ng Emergency Response Engineering Team ng NAA. Sila po si Naginang Anya at Ginoong Narin. Nandito kami para suriin ang sitwasyon at planuhin agad ang pagkukumpuni. Ang kanyang boses ay hindi nagmamadali, hindi nagyayabang, kundi matatag na parang isang taong may malaking responsibilidad. Kinuha ng kapitan ang kanyang kamay at ipinaliwanag ng maikli at malinaw ang problema sa hydraulic system. Nakikinig si Jose nang hindi sumasabat, walang silbing salita. Pagkatapos ay tumango siya na parang naglalagay ng marka sa impormasyon sa kanyang isipan at lumingon sa kanyang koponan. Nagbigay ng ilang utos sa Tagalog na hindi ko naintindihan. Ngunit ang ritmo ay parang isang musikang pinagpraktisan, maikli, direkta at may direksyon. Hindi sila nagsimula sa panghuhula, nagsimula sila sa pagsusukat. Binuksan ni Anya ang isang tablet. Agad na lumitaw ang isang diagram ng sistema na para bang hawak niya ang buong eroplano sa kanyang mga kamay. Nakita ko siyang tinitingnan ang mga numero ng bahagi, inihahambing sa data ng modelo ng eroplano, na parang nagbabasa ng katawan ng tao mula sa isang detalyadong X-ray na hindi maaaring magsinungaling. Si Narin ay bumaba sa ilalim ng eroplano na may dalang leak detection equipment at isang special purpose light. Ang dalawa pa ay inayos ang lugar ng trabaho sa lupa upang maging ligtas bago magsimula, na parang mga taong inuuna ang kaligtasan bago ang bilis. Mabilis na inilagay ang mga spotlight, ngunit hindi basta-basta. Ang posisyon ng mga ilaw ay pinili upang hindi makasilaw, hindi mag-iwan ng anino sa mga mahahalagang bahagi. Ang mga kagamitan ay inilatag ng sunod-sunod,
Sa pagtingin pa lang sa pag-aayos nila, may naramdaman ako sa aking dibdib. Hindi natakot, kundi pag-aalinlangan sa dati kong paniniwala. Narinig ko si Oliver na bumulong sa tabi ko. Parang araw-araw nilang ginagawa to. Gusto kong sumagot ng may pang-iinis. Trabaho nila yan. Ngunit ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan. Napansin ko na walang sinuman sa engineering team ang nagpakita ng anumang pagnanais na purihin sila. Walang lumingon sa amin para maghintay ng papuri. Ang lahat ay nakatuon sa kung ano ang kailangang gawin, na para bang ang buhay ng buong eroplano ay isang karaniwang responsibilidad, hindi isang entablado para maging bayani. Hindi nagtagal, bumalik si Jose sa pinto ng eroplano. Wala siyang ekspresyon ng pagkasabik, data ang dala niya. Nakita na po namin ang tagas sa 3 pangunahing linya, sir. Kailangang palitan ang mga selyo at ilang pressure lines. Mayroon po kaming mga nakahandang spare parts sa aming emergency stock. Maaari na po kaming magsimula agad. Mga 2.5 oras po pagkatapos ay susubukan namin ang pressure at gagawin ang run-up ayon sa pamamaraan. Bahagyang kumunot ang noo ng kapitan. Mayroon kayong mga piyesa na handa agad? Ngumiti si Jose ng bahagya na parang hindi niya ito itinuturing na nakakagulat. Ang aming paliparan po ay may paghahanda para sa ganitong mga sitwasyon, lalo na sa mga bahaging may kinalaman sa kaligtasan. Hindi po kami naghihintay na mangyari ang problema bago kami maghanap. Ang mga salitang hindi kami naghihintay ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa anumang salita ng pagpapakalma. Dahil hindi ito isang magandang salita lamang. Ito ay isang pilosopiya sa trabaho. At sa sandaling marinig ko iyon, naalala ko ang aking sarili sa nakaraan na tiningnan ang pagiging palakaibigan ng mga Pilipino bilang isang ngiti lamang. Ngunit ngayong gabi, nakita ko ang isang bagay na mas malalim kaysa sa kabutihang loob, hindi lamang isang kilos. Nagsimulang mag-install ang team ng mga kamera para i-record ang mga pamamaraan. Nakita ko ang isang tripod sa isang sulok at mga body camera sa 2 pa. Sa aking isipan, ang lumang boses ng pagkiling ay sinubukang lumaban muli. Kinukuhanan ba nila para iwasan ang sisi? Ngunit bago pa lumaki ang kaisipang iyon, nagsalita si Jose sa kapitan sa isang kalmadong tono. Nire-record po namin para sa transparency at para sa post-incident review, sir, para sa aming panig at sa airline. Ang lahat ng dokumentasyon ay ipapadala sa inyo pagkatapos ng trabaho. Ang salitang transparency ay nagpainit agad sa aking mukha dahil napagtanto ko na ako mismo ay hindi transparent sa sarili ko. Hinusgahan ko sila nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang katotohanan. Nagsimula ang paghihintay. Ang mga pasahero ay dinala sa terminal. Kami ng mga tripulante ay nanatili sa eroplano para makipag-ugnayan. Umupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga anino ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng ilaw habang dumadaloy ang ulan na parang isang itim at puting larawan na gumagalaw ng sabay-sabay. Sinubukan kong maghanap ng pagkakamali, isang bagay na magpapatunay na hindi ako nagkamali sa aking pag-iisip. Ngunit ang nakita ko ay nagpatunay ng iba, kahinahunan, kaayusan at paggalang sa mga pamamaraan. Nagsimula kong maunawaan na ang ilang mga bansa ay hindi sumisigaw na sila ay magaling. Pinapakita nila ito ng tahimik at hinahayaan ang mga resulta na maging sagot sa halip na mga patalastas. Sa sandaling iyon, ang pagkiling sa aking isipan ay hindi agad nawala, ngunit humina ito na parang isang taong napagtanto na wala ng sapat na ebidensya para manindigan. At habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa runway, naramdaman kong nagsisimulang magkaroon ng maliit na puwang sa loob ko para sa katotohanan, isang katotohanang lalaki pa ng husto sa mga susunod na oras, habang ang sistemang dati kong minamaliit ay nagtatrabaho upang bigyan kami ng pagkakataong makauwi ng ligtas. Ang oras sa lupa ay mas mabagal kaysa sa dati, kahit na pareho ang takbo ng orasan. Ang bawat minuto sa gabing iyon ng bagyo ay tila humaba dahil hindi kami naghihintay ng oras. Naghihintay kami ng kumpirmasyon na magiging ligtas ang buhay. Nakaupo ako malapit sa pinto, humihigop ng kapeng lumamig na. Ang pait nito ay hindi naiiba sa mga iniisip sa aking ulo na patuloy na naglalaban, mga kaisipang ayaw tanggapin na nakikita ko ang isang bagay na napakaganda para tumugma sa aking mga lumang kwento. Sa labas, sa ilalim ng mga spotlight, ang koponan ni Jose ay nagtatrabaho na parang isang makinang may puso. Hindi sila nagmamadali hanggang sa magkamali, hindi rin sila mabagal na parang tamad. Bawat galaw ay tila may dahilan.
kunin ang gamit, suriin ang numero, ipasa, itala, suriin muli. Pinanood ko sila at naalala ang isang salitang Filipino na narinig ko mula sa isang kaibigan, kalma lang. Ngunit ngayong gabi, naintindihan ko ang salitang ito sa ibang paraan. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang pagiging mabagal. Ito ay ang hindi pagpayag na sirain ng gulat ang katumpakan. Habang ang mga pasahero ay inaalagaan sa terminal, may mga pagkakataong may mga staff ng paliparan na lumalapit sa amin, mga tripulante, at nagtatanong kung kailangan namin ng tubig, kung saan namin gustong magpahinga. Hindi ito ang uri ng pag-aalaga na labis-labis. Ito ay isang tamang-tamang pag-aalala na parang alam nila kung ano ang pinagdadaanan ng lahat. Dati, iniisip ko na ang kabaitan ay pangalawa lamang sa mga emergency, ngunit ngayong gabi, nakita ko na ang kabaitan na hindi nakakasagabal sa mga pamamaraan ay talagang nakakatulong upang manatili sa ayos ang mga tao. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, ang mga tawag sa radyo ay maririnig paminsan-minsan maikling mga salita sa Tagalog pagkatapos ay katahimikan muli. Ang lahat ay tila kontrolado, na nagdulot sa akin ng kalituhan. Ang kalituhan na ito ay hindi nagmula sa problema ng eroplano, kundi sa problema sa aking isipan. Hindi ako sanay na makita ang isang bagay na dati kong minamaliit na gumagana ng napakahusay nang walang anumang pag-aalinlangan. Lumabas si Oliver mula sa sabungan. Tumayo siya sa tabi ko, tumingin sa labas ng bintana, at nagsalita sa mahinang boses. Kung sa paliparan sa ating lugar nangyari ito, baka magdamag tayong maghintay ng piyesa. Tumawa ako ng mahina, walang tunog. Oo, pero ayoko pa ring maniwala. Tumingin siya sa akin, hindi naninisi, kundi nagsasalita na parang isang taong sabay na natututo. Siguro hindi natin sila pinagdududahan, Elzbieta. Siguro hindi lang natin matanggap na mali ang dati nating paniniwala. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa akin. Naalala ko ang aking sarili na gustong-gusto ang katiyakan sa buhay sa himpapawid. Ngunit ngayong gabi, nakatagpo ako ng isang katiyakan na nagpabago sa aking pananaw. At iyon ay mas nakakatakot kaysa sa turbulansya. Halos 2.5 oras na ang nakalipas, bumalik si Jose sa eroplano. May kaunting pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado tulad ng dati. Inabot niya ang isang tablet sa kapitan, na parang nag-aabot ng isang malinaw na resulta ng medikal na pagsusuri na hindi na kailangan pang hulaan. Tapos na po ang pagpapalit ng mga piyesa, kapitan. Ang presyon po ay bumalik na sa normal na antas, walang tagas. Nasubukan na po namin ang sistema, parehong static test at run-up. Lahat po ay pumasa. Mga 30 minuto pa po, isasara na namin ang trabaho at ipapadala ang buong ulat. Agad na nagtanong ang kapitan, sigurado ka bang hindi na ito babalik sa ere? Hindi sumagot si Jose ng isang basta-bastang opo, sir. Sumagot siya ng may dahilan. Sinunod po namin ang manual ng tagagawa at ang mga pamantayan ng paliparan. Kung may anumang halaga na hindi tama, hindi po namin papayagang lumipad ang eroplano at mag-aalok kami ng alternatibong plano sa airline. Ang salitang hindi papayagan ay tunog na matigas. Ngunit sa sitwasyong ito ay parang salitang pagmamahal. Dahil ito ay pagpanig sa kaligtasan, hindi sa kaginhawahan. Nakatayo si Mina sa tabi ko. Bumulong siya. Ate Elzbieta, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang mali na masyado tayong nag-isip ng masama sa kanila. Tiningnan ko ang kanyang mukha, nakita ang kadalisayan sa kanyang tanong, at alam kong ang batang ito ay nagmamature sa isang gabi. Oh, maikli kong sagot, pero ang pagsisisi ay mabuti. Ibig sabihin, may puso pa tayong maaaring magbago. Hindi nagtagal, sinimulan ng ibalik ang mga pasahero sa eroplano. Ang ilan ay mukhang pagod. Ngunit marami ang mukhang gumaan ang pakiramdam dahil sa maayos na pag-aalaga. May nagtanong sa akin na may pag-aalala. Talaga po bang ayos na? Tiningnan ko sila sa mata at sa pagkakataong ito, sumagot ako ng may kumpiyansa na hindi nagmula sa aking ego, kundi sa aking nakita. Opo, ma'am. Kumpleto po ang lahat ng pagsusuri. Lilipad po tayo ng ligtas. Unti-unting umupo ang mga pasahero. Ang kapaligiran sa loob ng eroplano ay parang mga taong kalalabas lang sa isang malaking insidente at nagsisimula ng bumalik sa normal na buhay. Kumukuha ng unan, inaayos ang seatbelt, sinusubukang mag-usap ng mga magagaang bagay para takpan ang takot. Lahat ay gustong maniwala na ang susunod ay magiging isang ordinaryong gabi muli. Nagsimulang magtaksi ang eroplano patungo sa runway.
Hindi pa tumitila ang ulan, ngunit ang mga ilaw ng paliparan ay parang isang mahabang daan pauwi. Nakatayo ako, hawak ang sandalan ng upuan ng tripulante, ramdam ang panginginig ng mga gulong na dumadaan sa lupa. Gusto kong tumigil na sa pagtatanong ang aking puso, ngunit ang puso ay hindi isang on-off switch. Nag-anunsyo ang kapitan sa isang kalmadong boses, handa na tayong umalis. Hinihiling sa lahat na higpitan ang kanilang mga seatbelt at pagkatapos naramdaman ang pag-arangkada. Ang katawan ay itinulak pa atras, ang ingay ng makina ay papalakas ng papalakas. Ang runway ay tila humaba na parang nagpapasya sa aming kapalaran. Pinigil ko ang aking hininga ng hindi namamalayan. Ito ang sandali kung saan ang katotohanan ang magsasalita para sa lahat ng pagkiling. Ang eroplano ay umangat mula sa lupa ng maayos. Walang tunog ng alarma, walang kakaibang paghila. Tanging ang pakiramdam ng pagbabalik sa himpapawid, tulad ng ibang mga gabi. Ngunit para sa akin, hindi na ito katulad ng ibang gabi. Dahil ito ay isang ebidensya na hindi na nangangailangan ng mga salita. Makalipas ang 20 minuto, ang mga ilaw ng babala sa panel ni Oliver ay nanatiling tahimik. Maayos ang takbo ng sistema, ang maikling mensahe ng kapitan sa mga tripulante, all normal. Lumingon si Mina sa akin. Nakangiti habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Tumango ako sa kanya na para bang sinasabing, nalagpasan natin. Ngunit kahit na, kailangan kong aminin ng tapat, isang bahagi ng aking isipan ay matigas pa rin. Sinusubukan pa rin nitong bumulong, swerte lang, na parang isang taong talo na, ngunit naghahanap pa rin ng dahilan upang hindi tanggapin na mas malawak ang mundo kaysa sa inaakala niya. Nag-serve ako muli ng tubig sa mga pasahero, bumalik sa aking dating papel. Ngunit sa loob ko, hindi na ako ang dati. Nagsimula akong malaman na ang aking pagkiling ay hindi nawasak ng mga mura o magagandang aral, kundi ng isang bagay na mas matibay. Ang tahimik na profesionalismo at isang sistemang talagang gumagana. At habang iniisip ko na dito nagtatapos ang gabi, hindi ko pa alam na hindi magtatagal, may isa pang piraso ng katotohanan na darating ng hindi inaasahan. Ito ang mag-aalis sa salitang swerte na pilit kong pinanghahawakan at mag-iiwan lamang ng isang malalim at masakit na pag-unawa na hindi kami nakaligtas dahil sa awa ng langit, kundi dahil may mga tao sa lupa na naghanda para sa buhay ng mga estranghero, lahat ng pantay-pantay. Nang lumapag kami sa Singapore, tila bumalik ang lahat sa normal ng napakabilis. Tumayo ang mga pasahero, kinuha ang kanilang mga bag. Ang tunog ng mga maleta na hinihila sa pasilyo ay parang tunog na naririnig ko araw-araw. Halos makumbinsi ako na ang gabing iyon sa NAIA ay isang yugto lamang na lumipas na at hindi na kailangang pag-isipan. Ngunit ang katotohanan para sa isang nagtatrabaho sa himpapawid ay hindi agad natatapos kapag dumapo na ang eroplano sa lupa. Susundan ka nito sa hotel, sa katahimikan ng iyong silid, sa mga sandaling hindi mo na kailangang ngumiti sa iba at sabihing, "Huwag po kayong mag-alala," kahit na nanginginig pa ang iyong puso. Noong gabing iyon pagkatapos maligo, umupo ako sa sofa sa harap ng TV, medyo basa pa ang aking buhok. Ngunit ang malagkit na hangin ng Singapore ay nagpaalala sa akin ng ulan sa Maynila. Binuksan ko ang isang international news channel nang walang partikular na intensyon, kailangan ko lang ng ingay para takpan ang mga iniisip ko. At ang imahe sa screen ay nagpatigas sa aking mga kamay. Isang eroplano ang napapalibutan ng apoy. Ang mga ilaw mula sa mga emergency vehicle ay kumikislap ng mabilis na parang isang pusong hindi regular ang tibok. Ang headline ay tungkol sa isang pagbagsak pagkatapos ng isang emergency repair. Sinabi ng reporter sa isang seryosong tono na nagkaroon ng emergency landing dahil sa problema sa hydraulic system. Pagkatapos, ang eroplano ay mabilis na inayos at pinayagang lumipad bago mangyari ang trahedya. Ang salitang hydraulic ay muling sumulpot sa aking isipan na parang isang matalim na kutsilyo, parang pinipilit ako ng mundo na harapin ang katotohanan. Nagpatuloy ang balita na ang paunang investigasyon ay nagpakita ng mga pagkukulang sa pamantayan, kakulangan ng mga spare parts, hindi kumpletong pagsusuri at hindi malinaw na dokumentasyon. Hindi ako sigurado kung lumamig ba ang silid o ang katawan ko. Ang aking hininga ay natigil sa gitna ng aking dibdib na parang lumunok ako ng bato. Nagsimula akong makakita ng dalawang imahe. Hindi ang imahe ng apoy sa screen, kundi ang imahe ng runway sa NAIA, ang mga spotlight, ang kalmadong pagtatrabaho ng team ni Jose,
ang mga kamera na nagre-record ng mga hakbang, ang diagram sa tablet, ang kanyang boses na nagsasabing, kung may anumang halaga na hindi tama, hindi po namin papayagang lumipad. Noon ko lang naintindihan na ang kanyang pagiging mahigpit ay hindi katigasan. Ito ang pader sa pagitan namin at ng kamatayan. Tinakpan ko ang aking bibig nang hindi namamalayan. Tahimik na tumulo ang aking mga luha, hindi dahil naawa ako sa sarili ko, kundi dahil ngayon ko lang malinaw na nakita. Kung sa gabing iyon ng bagyo, ay hindi kami lumapag sa isang paliparan na may handang sistema. Ang balita ngayong gabi ay maaaring pangalan ng aming flight. At ang mga salitang lahat ng pasahero ay nasawi ay maaaring tumukoy sa mga taong nginitian ko lang kahapon. Ang takot na naramdaman ko buong gabi ay dahan-dahang naging hiya. Isang hiya na mas mabigat dahil hindi ito hiya sa ibang tao. Ito ay hiya sa sarili kong mga iniisip. Dati, pinagtawanan ko sa isip ko na OA sila. Nagduda na nagpapakitang gilas lang, inisip na baka hindi nila kaya. Samantalang ang ginagawa pala nila ay manatili doon upang ang mga estranghero ay makauwi sa kanilang mga tahanan. Kinaumagahan, nakipagkita ako kina Mina at Oliver sa lobby ng hotel. Pareho silang dumating na may ekspresyon na agad kong nabasa. Nakita rin nila ang balita. Umupo si Mina at mahigpit na hinawakan ang kanyang tasa ng kape na parang natatakot na mahulog ito. Huminga ng malalim si Oliver bago nagsalita. Kung hindi tayo sa Maynila lumapag kagabi, baka tayo ang nasa balita ngayon. Tumango ako. Hindi ko kayang tutulan dahil ang mga salitang iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Tumingin ako kay Mina. Nagsalita siya na may nanginginig na boses. Ate, noong nasa eroplano tayo, naaalala ko, inisip ko na sobra sila. Bakit sila kumukuha ng video? Akala ko naghahanap sila ng gulo, pero kung wala ang lahat ng iyon. Huminto siya, hindi kayang sabihin ng mga salitang baka patay na tayo. Ngunit ang mga salitang hindi sinabi ang pinakamalakas na umalingaw-ngaw. Tumingin si Oliver sa labas ng bintana, na parang isang taong may kinakalkula sa kanyang isipan. Araw-araw tayong humaharap sa panganib, pero nakakalimutan nating isipin na ang kaligtasan ay tungkol lang sa mga nasa himpapawid. Kagabi, ngayon ko lang nakita na ang mga tao sa lupa ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong makabalik sa himpapawid ng payapa. Ang mga salitang iyon ay parang isang dampi sa aking pisngi hindi malakas, ngunit malinaw. Naalala ko ang ngiti ni Jose at ng kanyang team. Hindi ito isang ngiti para magbenta ng pagiging cute, kundi isang ngiti ng isang taong tiwala sa sistema at sa kanilang tungkulin. Naalala ko ang mga salitang Tagalog na sinabi niya sa kanyang team. Hindi ko naintindihan ang kahulugan, ngunit naintindihan ko ang intensyon. Gawin ito ng sapat na mabilis para makatulong, ngunit sapat na dahan-dahan at detalyado para hindi dalhin ang mga tao sa kamatayan. Sa wakas, nagsalita ako kahit na napakapait. Mayroon tayong pagkiling, at dahil sa pagkiling na iyon, tiningnan natin ang profesionalismo ng iba bilang isang bagay na kahina-hinala. Pagkatapos kong sabihin iyon, parang may tinanggal na bakal na baluti sa aking dibdib. Masyado na itong mabigat ng matagal. Tumingin si Mina sa akin na parang humihingi ng kumpirmasyon na ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi tayo ginagawang masama. Ninitian ko siya ng bahagya. Ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi tayo pinapaliit, Mina. Ito ang simula ng ating tunay na paglago. Tumango si Oliver. So, anong gagawin natin? Ang tanong na iyon ay nagpatingin muli sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay nag-abot na ng tubig sa mga pasahero, nagkabit ng seatbelt sa mga bata, paulit-ulit na nagsabi ng mga salita ng pagpapakalma. Ngunit hindi ko kailanman ginamit ang mga kamay na ito para managot sa sarili kong mga iniisip. Nagsalita ako ng malinaw sa unang pagkakataon noong umagang iyon. Kailangan nating humingi ng tawad at magpasalamat sa kanila. Walang sinabi si Oliver. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabing sumasang-ayon siya. Pumikit si Mina na parang lumulunok ng isang bukol sa lalamunan at dahan-dahang tumango. Sa kulturang Pilipino, narinig ko ang salitang hiya. Ito ay ang pag-iwas na magdulot ng abala sa iba. Ngunit noong gabing iyon, naintindihan ko ang hiya sa ibang kahulugan, ang pagdama sa bigat ng ginawa ng iba para sa iyo, at hindi ito pagyurak sa pamamagitan ng sarili mong kayabangan. Bumalik ako sa aking silid. Binuksan ang laptop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako naghanap ng salitang paliparan para sa mga ranggo o review tulad ng dati. Naghanap ako para humanap ng paliwanag kung bakit sila ganun kahanda. Hindi para maghanap ng mali, kundi para matuto.
Dahil sa aking puso, nagsisimula ng maging malinaw na ang aral ng kuwentong ito ay hindi lamang iniligtas tayo ng NAIA, kundi isang mas malaking tanong, anong uri ng sistema ang nagbibigay daan sa mga ordinaryong tao sa lupa na tahimik na iligtas ang buhay ng mga tao sa himpapawid at pilitin ng isang tulad ko na yumuko sa katotohanan ng buong puso? Isang linggo pagkatapos bumalik sa Europa, nagigising pa rin ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tunog ng ulan sa aking alaala, kahit na sa labas ng bintana ay mayroon lamang katahimikan ng aking sariling lungsod. Ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa alulod sa harap ng gusali ay nagpapagulat pa rin sa akin na parang tunog ng alarma sa kabin. Hindi ako kailanman natakot sa bagyo ng ganito. Hindi dahil mas malakas ang bagyo kaysa dati, kundi dahil tinangay ng bagyong iyon ang aking pekeng kumpiyansa, nag-iwan ng isang tanong na nakabitin. Paano kami nakaligtas? At bakit ko pinagdudahan ang mga taong tumulong sa amin? Bilang punong tripulante, ipinatawag ako sa isang emergency safety meeting sa aming headquarters. Ang silid pulungan ay maliwanag dahil sa malamig na puting ilaw. Ang mahabang mesa ay parang isang lugar ng pagsusulit. Nandoon ang mga piloto, tripulante, maintenance staff at mga ehekutibo sa kaligtasan nakahanay. Ang mahinang bulungan ay may kasamang tensyon na parang isang lubid na hinila hanggang sa punto ng pagkaputol o pananatiling matatag depende sa aming maririnig. Nagsimulang magsalita ang isang ehekutibo tungkol sa aksidente na nangyari sa ibang airline, ang parehong insidente na nakita ko sa balita. Hindi siya nagsalita para manakot, kundi para ipaalala na ang sistema ay hindi isang magandang salita lamang sa mga ulat. Ito ang linya sa pagitan ng buhay at pagkawala. Pagkatapos, lumitaw ang susunod na slide sa screen. Nakita ko ang pamagat, Emergency Diversion Ground Response Capability Update. Ang data ay nakaayos sa isang talahanayan, ang mga numero ay nakahanay na parang isang katotohanang hindi nangangailangan ng emosyon para palamutihan. At sa sandaling lumitaw ang isang pangalan sa gitna ng screen ni Ninoy Aquino, Intlal Airport, ang puso ko ay parang pinahinto ng isang sandali. Nagsalita ng malinaw ang ehekutibo. Sa mga nakaraang taon, ginamit natin ang data ng pagsusuri sa paliparan na masyadong nakakiling sa Europa at hindi natin na-update ng sapat ang kakayahan ng mga paliparan sa Asia. Ito ay isang systemic risk. Ang salitang nakakiling ay tunog na magalang, ngunit para sa akin, ito ay parang pagturo pabalik sa mga iniisip ko. Lumipat siya sa pinakamahalagang slide. Ang Ninoy Aquino International Airport ay nasuri na may kakayahang tumugon sa mga high-level emergencies ng napaka-epektibo na may 24 oras na handang team, pag-iimbak ng mga kritikal na spare parts sa emergency stock, pagsunod sa mahigpit na checklist, at pagre-record ng mga pamamaraan para sa transparency. Nalunok ko ang aking laway. Ang boses sa aking isipan na nagsabing nagpapakitang gilas lang sila ay nanahimik dahil ang nakita ko noong gabing iyon ay hindi isang palabas. Ito ay isang pamantayan. Nagpatuloy pa ang ehekutibo, sinabi na ang insidente ng aming flight ay ginamit bilang isang case study dahil ang desisyon na lumapag sa Maynila ay nagbigay ng tamang mga kondisyon para sa isang kumpletong pagkukumpuni. Hindi niya sinabi na kung sa ibang lugar kami pumunta ay mamamatay kami dahil walang sinuman ang may karapatang magpasya sa buhay ng ganoon. Ngunit sinabi niya ang isang pangungusap na kasing sakit. Kung walang sapat na sistema ng suporta, ang panganib pagkatapos ng isang emergency repair ay tataas ng malaki. Natahimik ang silid pulungan na parang lahat ay nakikinig hindi lamang sa data, kundi sa katotohanan tungkol sa mga butas sa kanilang sariling mga paniniwala. Tumingin ako sa paligid, nakita ang ilang tumatango na parang tinatanggap na ang dati naming kumpiyansa ay kailangan nang i-update. Pagkatapos ng pulong, nilapitan ko ang kapitan. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas ng lungsod na parang isang taong hindi nangangailangan ng papuri. Nakita niya ako at maikling nagtanong, "Ayos ka lang ba, Elzbieta?" Tumawa ako ng mahina, ngunit ang tunog ay parang isang taong iiyak. "Nahihiya po ako, kapitan." Tinaas niya ng bahagya ang kanyang kilay. "Nahihiya saan?" Nagsalita ako ng dahan-dahan na parang natatakot na ang mga salita ay magpabigat sa katotohanan. "Alam niyo po, di ba, na sa NAIA, mayroon silang ganoong kahusay na sistema, pero pinagdudahan ko sila sa buong panahon." Tumango ang kapitan na parang hindi nagulat. "Alam ko,
Kaya doon ko pinili. Tumingin ako sa kanya. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin mula pa sa simula? Sumagot siya ng simple. Dahil sa oras na iyon, hindi natin kailangan ng sinumang makikipagtalo. Kailangan nating lahat na gawin ang ating tungkulin at magtiwala sa impormasyong mayroon ako. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Elzbieta, lahat tayo ay may pagkiling. Normal iyan sa tao. Ngunit ang mahalaga ay nakita natin ito at hindi natin hinayaan na ito ang magdikta sa ating mga desisyon. Ang mga salitang iyon ay hindi isang sermon, kundi isang salamin. Nakita ko ang aking sarili ng mas malinaw, ang sarili na ginamit ang karanasan bilang dahilan upang hindi matuto ng mga bagong bagay. Dati, iniisip ko na ang profesionalismo ay kumpiyansa. Ngunit ngayon, nagsisimula kong maunawaan na ang tunay na profesionalismo ay ang tapang na aminin na hindi ko alam ang lahat at handang i-update ang sarili. Noong gabing iyon, umuwi ako, umupo sa aking mesa at ginawa ang isang bagay na hindi ko pa nagawa ng may ganitong intensyon. Nagsulat ako ng isang liham. Ayokong sumulat ng maganda. Ayokong gumamit ng mga salitang paumanhin na parang seremonya. Dahil ang kailangan kong panagutan ay hindi lamang ang aking pag-uugali, kundi ang saloobin na matagal ko ng daladala. Sinimulan ko sa pagtawag sa kanila sa kanilang mga tamang pangalan. Jose, Anya, Narin, at ang Emergency Response Engineering Team ng Ninoy Aquino International Airport. Ikinuwento ko na noong gabing iyon, nakita ko ang kanilang sistema, ang kanilang kahinahunan sa ilalim ng malakas na ulan, ang kanilang pagtatrabaho na hindi naghahanap ng papuri, ang kanilang pagre-record para sa transparency. At inamin ko ng diretso. Sa puso ko, nagduda ako, minamaliit ko sila nang hindi namamalayan. Isinulat ko ang isang pangungusap at matagal na huminto dahil tumusok ito sa aking sarili. Humihingi ako ng tawad sa paghusga sa inyong profesionalismo gamit ang aking pagkiling. Isang patak ng luha ang tumulo sa papel. Hindi ko ito agad pinunasan. Hinayaan ko itong manatili doon na parang isang selyo na ito ay hindi isang pampublikong liham kundi isang tunay na pag-amin sa pagkakamali. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Nagpasalamat sa kanila hindi lamang sa pag-aayos ng eroplano, kundi sa pag-aayos din ng aking maling pag-unawa. At nagpasalamat ako dahil sa kanila, mahigit 200 na buhay ang nakabalik sa kanilang mga mahal sa buhay kahit na marahil hindi nila kailanman malalaman ang mga pangalan ng ground team. Nang matapos akong magsulat, maingat kong tiniklop ang liham na parang natatakot na mapunit ito. Dahil sa loob nito, hindi lamang mga salita ng pasasalamat, kundi ang aking tahimik na pangako na mula ngayon, hindi ko nagagamitin ang isang maikling alaala para husgahan ang isang buong bansa. Hindi ko nagagamitin ang aking pamantayan para maliitin ang sistema ng iba nang hindi tinitingnan ang katotohanan. At sa katahimikan ng aking bahay noong gabing iyon, ngayon ko lang naintindihan ang isang kasabihang Pilipino, ang gumawa ng mabuti, may aanihing mabuti. Hindi ito palaging nangangahulugan ng gantimpala o papuri. Minsan, ang mabuti ay ang pagkakaligtas ng isang estranghero at ang pagkakataon para sa isang tulad ko na magsimulang muli sa paraang hindi na nahihiya sa katotohanan. 3 buwan ang lumipas, bumalik ako sa Maynila. Sa pagkakataong ito, hindi isang gabi ng bagyo, hindi mga tunog ng alarma, hindi isang pusong hindi regular ang tibok, kundi isang normal na flight na ako mismo ang nagboluntaryong gawin. Dahil gusto kong bumalik ng may intensyon, hindi dahil sa pangangailangan. Nang lumapag ang eroplano sa runway ng NAIA, tiningnan ko ang mga ilaw na nakahanay at naramdaman kong para akong bumabalik sa isang aral na dati kong tinakasan. Pagkatapos bumaba ng lahat ng pasahero, naglakad ako sa jet bridge na may bahagyang nanginginig na mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik. At nakita ko si Jose na naghihintay. Iginawad niya ang kanyang kamay sa isang magalang na pagbati bago ngumiti. "Welcome back po, ma'am." Isang salita lang. At parang may bumara sa aking lalamunan, sumagot ako ng isang alanganing ngunit pinakamatapat na pagbati sa aking buhay. "Salamat po." At, "Sorry po." Hindi siya nagtanong kung para saan ang paumanhin, tulad ng isang Pilipinong hindi gustong maghukay muli ng pagkakamali. Tumango lang siya ng bahagya at dinala ako para tingnan ang kanilang Emergency Operations Center. Ang silid na iyon ay walang engrandeng palamuti. Mayroon lamang mga screen ng data, mga checklist, kagamitan, at mga taong hindi gaanong nagsasalita ngunit maraming ginagawa. Nakita ko ang salitang handa hindi sa isang poster,
kundi sa maliliit na detalye na inuulit araw-araw. Paglabas namin, tumingala ako sa langit at malinaw na naunawaan na ang nagpabago sa aking buhay ay hindi isang himala, kundi isang sistemang binuo ng may responsibilidad at isang pagpapakumbaba na nagpapahintulot sa katotohanan na maging mas malaki kaysa sa sariling pagkiling.